violence, nagkakos siya ng maraming mga problema sa atin. Bakit ang alak nililigal? Masama ang sugal, kaya bawal ang weteng. Bakit hindi hinuhuli yung mga nasa kasino? Bakit pag sugal ng mahirap hinuhuli? Saklaan, bawal. Sinisipa, hinuhuli. Ibinabalita sa TV na, ayan, mga sugarol. Bakit hindi man lang nila pasukin yung kasino dyan? Ang daming pwedeng source ng income maliban sa ang tao sadyang gawin mong sugarol. Ayusin lang, una, yung pagkokolekta ng tamang buwis. Sino lang nagbabayad ng buwis ng tama? Empleyado. Bago mo makuha yung sweldo mo, tanggal na yung buwis. Ang negosyante, hindi. Na paglalaroan pa sometimes. Ang daming pwedeng way. And ito din, baka sabihin nyo, kasi ang gobyerno natin corrupt, guys. Before you tell them na corrupt, make it sure na tuwing election hindi ka nang hihingi ng pera. Kasi ang problema, malay mo, sa atin din nag-start. May tatakbong politiko, hindi pa nga nakakaupo, ang dami nang humihingi. Pahingi, nagkasakit ako, wala akong pamasahe, wala akong ganito. Pag hindi ka binigyan, magagalit ka pa sa politiko. Ay, napakakuripot na, hindi ko yan iboboto. Tapos, do you think pag nanalo siya, babawi sila? Hindi, of course, babawi yon. Kaya start natin sana ang change sa atin, hindi sa ibang tao, hindi sa gobyerno, hindi kung saan sa atin. Bakit kailangan ang tao sadyang gawing mahirap? Kasi madali kang makontrol lahat dito. Sometimes, ito na nga inisip natin tagapagligtas eh. Nakakailang wish ka na sana yung presidente pag magbago na para yumaman ako. Guys, ilang presidente nang dumadaan sa'yo. Kung hanggang ngayon hindi kayo mayaman, hindi na po presidente ang problema, kung hindi sarili mo. Ilang presidente na dumaan sa'yo kung sobrang dami na. Now, pansinin mo ang batas. Familiar kayo sa mineral water? Yung maliliit. Alam niyo po ba, halimbawa, gumawa ako ng isang business ko na mineral water sa, Bicol. Bawal ako mag-distribute ng maliliit. Ang pwede ko lang i-distribute, malalaki. Bakit? Kasi nga umaray yung mga big companies na dapat bawal kasi malulugi sila. Kasi nga, alam mo, galing Manila, yung maliit na bote. Pagta-travel pa ng Bicol, may cost pa yan dahil sa travel. Kung taga Bicol na mismo yung may supply ng tubig, wala nang costing ng kinausap nila, nagkaroon ng batas na bawal ang mga maliliit na supply ng tubig na magbenta ng maliliit din. Question. Ano ang problema natin? Ang mahal ng kuryente. We have solar energy, hydro energy, wind energy, na libre. Bakit hindi yun dinidevelop? Sa amin sa Bicol, meron nakaimbentong isang lalaki. Nagawa niyang patakbuhin ang isang sasakyan using a water. Nasaan na ngayon yung taong yon? Hindi sinuportahan ng government. Bakit? Umara yung tatlo. Si Petron, Shell, Caltex, ito milyon-milyon. Huwag niyong i-develop yan. Lulugi kami. Kasi ang tubig kahit saan. O ngayon, wala. We have so many things na dapat maintindihan. Kung tayo mismo magtutulong-tulong, makakapag-create tayo ng change. Pero kung magsisihan tayo, wala mangyari. Now, I would like to entertain any question before ako mag-proceed sa mga iba ko pang sasabihin. Any question po, kung meron po kayong gustong itanong about sa mga nasabi ko, you're free po to ask. Sige po, wag po kayong mahiya. Ako nahihirapan sa inyo, parang init. Oo nga, ang dami niyong pumunta eh. Question, sino po may tanong? Para medyo relax lang tayo ng konti. Question, sige po sir. We are not going to be conventional with that great disorder. Kung hindi tayo maging conventional, will not create disorder. Hindi naman po. Kasi ako hindi ko na inabot tong halos lahat sinunod ko. We don't need kasi to follow yung nakasanayan ng lahat. Sometimes we are also the victim. Sometimes even parents, pipilitin mo yung ayaw ng anak mo. Pinanganak pa lang yung bata, paglaki niyan, magiging magaling na engineer yan. Kung ayaw naman niya maging engineer. Kumbaga, we have our own free will na sometimes nadideprive, kaya yung pinakatalit mo hindi rin lumalabas. Subukan mong gawin mo ang isang bagay na hindi ka masaya. Do you think mag-excel ka? Of course not. Pero subukan mo gawin ang isang bagay na masaya ka. Kaya lang, sabi ko nga, victim tayo ng isang pagpapalaki. What if pinanganak akong NPA?
Lumalaki ako, nakikita ko yung mga kapwa NPA pinapatay ng militar. Pag lumaki ako, galit ba ako sa militar? What if pinanganak naman akong militar? At nababalitaan ko may mga NPA na pinapatay yung uncle ko na militar, yung tito ko na militar. Magagalit ba ako sa NPA? The question is, sino ba sa kanilang dalawa ang tama? Sino ba sa kanilang dalawa ang mali? Again, we are a victim, depende kung saan ka lumaki. And sabi ko nga, sana yun ang ma-realize ng bawat isa sa atin right now. Ako, itong topic ko ngayon, this is not also about networking anymore. This is about life. Nasabi ko, kung magsisimula sa atin yung change, who knows? You can never tell na because of sa atin, paunti-unti nagbago yung pananaw mo, imbis magsisika, tumulong ka na lang. Instead, sisin mo yung ibang tao, gumawa kung anong way na pwedeng maitulong mo, and who knows? Dahil sa paglaki ng paglaki natin, maging malakas ang impact natin sa bawat isa. Question, sir, may tanong pa po ba kayo? May follow-up question pa. Question, another question. Alam mo bakit tayo masyadong takot na gumawa ng kakaiba? Kasi sa tinatawag na acceptance. Pag wala kang trabaho, parang ako naalala ko dati, nung nag-aaral pa after kong graduate, nung nag-networking na po ako, may isa akong uncle, pinuntahan ko, nire-recruit ko. Alam mo sabi sa akin, ikaw ba yung engineer na sinayang mo lang yung course mo? Imagine mo sabihan nga ng ganyan, para bang napakatanga ko na hindi ko alam yung ginagawa ko tama, nang alam niya yun lang. Take note, pag-usapan natin Bill Gates. Bill Gates is one of the college dropout ng Harvard. Hindi siya nakatapos ng Harvard. After being Bill Gates, pinatawag siya ng Harvard para bigyan ng isang award na one of the most successful students of Harvard. To be honest, sakit po ako ng ulo nung high school ako. Dumating po ako sa point, ultimo yung teacher ko, niyaya ko ng suntukan sa sobrang bad trip ko. Tingin nila sa akin, makukulong ako, hindi ako graduate ng college, malulunod ako sa droga, lahat na ng masama nasa isip nila. Nung naging Joseph Lim ako, kachat ko yung teacher ko, alam mo sabi sa akin, Joseph, we're so proud of you. At alam mo, napapamura ako nun habang, say ko, di nga. Parang ganon. And sometimes, they don't care, but on the end of the day, they don't care kung sino ka after mong yung grades mo. Ang pinaka-importante na yung success mo. Subukan mong mangutang sa bangko, tinatanong ba kung plot 1 ka? Tinatanong ba perfect mo ba yung history? Perfect mo ba yung accounting? No! They don't care about your grades. They only care, meron ka bang pwedeng isangla kung uutang ka sa amin? Anong pwede mong biro ko nga po isa pa, one form. Ito, ano na lang, teaser ko lang po ulit sa inyo kasi medyo mahaba po ang itatopic ko po yung iba. Sometimes, ako may question ako pagdating sa kinakasal. Ano ang tanong ng pare sa mag-ikakasal? Ikaw, lalaki, babae, tinatanggap mo ba yung lalaking to sa hirap at ginawa, bla 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 bla. Bakit pag mangungutang ka ng motor, sinisiay ka? Utang ka ng motor, kaya mo magbayad? Magkano ba ang income mo per month? Ito bang bahay nyo talaga? Tutok-tok pa yung bahay mo kung talagang totoo yung bahay mo. Kasi di ba, mali mo, mga tabla-tabla yung after mangutang, nawala ka na. Di ba, ganang pagsisiay. After mapatunayan na kaya mong magbayad ng motor, papahiramin ka, papautangin ka. Tama, mali? Bakit sa kinakasal, hindi man lang tinatanong, ikaw lalaki, kayang bang buhayin to? May pera ba kayo na sapat na income para bumuhay ng isang pamilya? Yung motor na hindi buhay, pinapahalagahan. Yung tao na buhay ang pinag-uusapan, hindi pinapahalagahan. Sabi nila, ang importante lang daw sa mag-aasawa is love. Importante po ang love, pero the moment wala ka ng pera, love will fly away. Doon na po yung gulo ng pamilya. Doon na po ang daming nangyayari. Guys, sabi ko nga, ang dami pong sadya tayo, sinasadya tayong gawing bobo pagdating sa pera. And ang dami pong example. May mga ibang magsasabi, magpipreach, hindi importante ang material thing. Hindi importante ang kotse, hindi yan madadala sa langit. Eh bakit yung mga obispo natin ang hingi ng kotse kay Gloria? Hindi mga ordinaryong kotse. May Montero. Di ba yung mga ganun ng high-end pa? Tapos sometimes they're going to preach na hindi importante yung mga ganun.
parang may malaking question